alang sa atua karon nga pagpamalandong. Let us open our Bibles to the Gospel of Matthew. The Gospel of Matthew. We shall read chapter 26, verses 1 to 13. Matthew chapter 26, verse 1 to verse 13. Let us take time to read these verses responsively. Matthew 26, verse 1 to verse 13, responsive reading. And it came to pass when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples, You know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Pilit akong kuan. Pilit kaayo akong Bible. Okay. Verse 3. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas. And consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, There came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. but when his disciples saw it, they had indignation, saying, To what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon me. For you have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she hath poured this ointment on my body, she did it for my burial. Last verse together. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman had done, be told for a memorial of her. Sa atua nga pagpadayon sa pagpamalandong on gospel accounts during the Passion Week of Christ. Niini nga kagabhion ato ang pagalantawon kining bahin sa Ebanghelyo ni Mateo nga diin ato nga makita og mapamalandungan this loving and beautiful act of Mary that she did for the Lord. Sa ato ang pagbasa, ato ang makita how the Lord have repeatedly predicted his imminent death by crucifixion. As you can see in verse 1 and verse 2, makita nato diha nga iyahang gipahimangnuan o gipahibalo ang iyahang mga tinun-an. Verse 2, ye know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. So there you will find the Lord's repeated prediction of his imminent death by crucifixion. In all the 4 Gospels ato kana nga makita nga iyahag yun ang balik-balikon sa pagpahibaw sa iyahang mga tinun-an. Repeated prediction. And it was then followed by that united consultation. Adunay konsultasyon nga gihimo sa mga religious
leaders. Come down with me to verse 3. Ingon diha, then assembled together. Who assembled together? The chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest who was called Caiaphas. And you look at verse 4. And what? Consulted. There is a united consultation. The prediction of the Lord, the consultation of religious leaders sa ilahang tinguha ug unsaon gyud nila paghipos o pagdispatsar ang atong Ginoo. Come with me to verse 4. And consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. So there was that repeated prediction and that united consultation, united effort by the religious leaders in Jerusalem sa unsa nga paagi nga ilaha gyud nga mapukan ug mabuntog si Ginoong Hesus. In fact, they have come up with that unanimous nga kasabutan and agreement in verse 5. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. So there was that repeated prediction that was then followed by that united consultation. Then comes the devotion of Mary. The devotion of Mary that you will find in verse 6 and verse 7. And from verse 6 and 7, the devotion of Mary is then followed by the indignation of the disciples, ang mga kasuko sa mga tinunan. And tonight, as we look at these verses, mga kaigsunan, I'd like us to consider this message I titled, Worship or Waste. Worship or Waste. I chose to title this message with this, tungod kay atong makita diha a picture of what worship is like, and yet, on the other hand, the disciples consider it as a waste. Lantawag ko na ang verse 8. When his disciples saw it, they had indignation, saying, to what purpose is this? What? Waste. On the part of Mary, it was an expression of devotion. Devotion, worship. On the part of the disciples, they were filled with indignation. The indignation gani kasuko. Indignation because they look at it as a waste. And so I titled tonight's message, Worship or Waste. Atong lantawon o atong pamalandungan. Now, let's look at verse 6 and 7. Now, when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper. So that is the background of tonight's passage. Nga diin ang atong Ginoo was there in Bethany and in the house of Simon the leper. Now, some people wonder, ngano man na, pastor, nga nakig-uban man siya sa sanglahon. Dili ba nga naay kamanduan nga sanglahon are considered unclean? True. But this guy actually was a leper indeed, but has long been healed by the Lord. Gani, tungod sa iyang kalipay nga naayo siya sa iyang sangla, iyahang receive ang atong Ginoo sa iyahang Pinoyanan, extended and showed hospitality sa atong Ginoo ug sa iyahang mga tinunan. And if we look at it in a parallel passage in the Gospel of John chapter 12, you would know that in this gathering, there was also who? Lazarus and his sisters Mary and Martha. And as you can see in here, yes, they were in Bethany in the house of Simon the leper, but among them, present in that gathering was Lazarus, Mary, and Martha. As you will find it in a parallel passage in the Gospel of John chapter 12. And so as we look at verse 7, ang verse 7 simply says, there came unto him a woman.
And if you look at it in a parallel passage in John chapter 12, if you are quick, you can turn your Bibles there for a while. John chapter 12, verse 3, you would know that that woman is none other than who? Mary. And so as we look at verse 7 here, let us bear in mind that while Matthew chose not to identify the woman, but we know that this woman, a name here in Matthew, is none other than Mary. If you compare Scripture with Scripture, we know from John chapter 12 that this unnamed woman in verse 7 was Mary. Mary, the sister of Martha and Lazarus. And there is something interesting about this woman. Una, you would only find her mentioned 3 times in the whole Bible. And obviously, in the entire 4 Gospels. You will only find her 3 times. And what is interesting is that ining tulok higayon nga ato siyang mabasahan ug ma-mention diha sa Ebanghelyo, you will only find her in one place. And you know where is that place? At the feet of Jesus. A familiar passage in the Gospel of Luke. In the Gospel of Luke chapter 10, nga diin ang atong Ginoo kanunay mo bisita ngadto sa ilahang Pinoy-anan. We know very well, right? That Mary sat at the feet of Jesus. That is in Luke chapter 10 verse 39. Then in another passage, sa diha nga namatay si Lazarus, and it took Jesus 4 days to reach Bethany. Sa iyahang tinguha nga iyahang pagabanhawon si Lazarus. There again we find Mary nga iyahag yung gisugat si Ginoong Hesus. And if you are quick again, you turn to John 11 and verse 32, you will find Mary there at the feet of Jesus. And then here in chapter 12 and verse 3, we find Mary at the feet of the Lord when she anointed him with ointment, with perfume. As you can see here in our text in verse 7, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment and poured it on his head as he sat at meat. Samtang sa katulo lamang kahigayon nga ato siyang makita diha sa Ebanghelyo. Apan sa tulo kahigayon nga ato siyang mabasahan sa Ebanghelyo, it speaks a lot about him or about her. Nga naman, because you will always find her where? At the feet of Jesus. And that phrase, at the feet of Jesus, simply means nga, she has that desire to listen to the Lord. And she has been learning from the Lord. She has been hearing the teaching and preaching of the Lord. And as we analyze these verses, surely it would help us come into a conclusion nga kini si Mary was indeed a woman that has a strong devotion to the Lord. Nga sa kada higayon nga iyahang mahimamat ang atong Ginoo, wa gilain siya nga iyahang kalugaran anaa kanunay sa tiilan sa atong Ginoo. And somehow it tells us not only of her strong devotion to the Lord, but also of his commitment. Nga alang kaniya, it has to be the Lord and no one else. Nga alang kaniya, it has to be the Lord and nothing else. And so as we analyze even more, ang karakteristik ni Mary, ni ining tulok higayon that we read of her in the gospel, it helps us now come to a conclusion that no doubt Mary was a spiritual
woman. And as we reflect upon Mary being a spiritual woman, her devotion was an exact opposite of that pertaining to her sister. Nga naman, if Mary is known for her devotion to the Lord, Martha is more known of her duty, service. Kainomdo mo in the Gospel of Luke, nga diin, while Mary was sitting at the feet of Jesus, Martha was what? Cumbered with much serving. Gani, in that very familiar account, iyahapang gina lang atong Ginoo nga Lord. Sultihi ra ko na smiri nga tabangan ko niya, kay nabisi ko diri og pagpangandam sa akong ihatag nimo, akong i-serve nimo. And yet the Lord somehow explained and perhaps kanang ingon pa nato corrected her. Nga diin gingnan siya sa atong Ginoo nga Marta, nabisi ra gyud ka sa imong pagkuri-kuri. Mary has chosen the best part. Now, nothing wrong in serving the Lord. Apan kung naabitaw ang Ginoo sa imong atubangan, kanindot ra gyud kayo nga magpuyo, be still and know that I am God. You cannot excuse yourself. Dahil lang, Lord, kay andaman tingin, balik ko, tayo lang ka sinugba. Hospitality. You can't. Kay dili sa tanang higayon, kauban nimo ang Ginoo. And so you must set aside everything. Nga imong igahin ang tanan diha sa Ginoo. And you know what? Somehow, daghan ka na to. Siguro moingon nga, we have strong devotion unto the Lord, pero daghan kay tagi kabisihan sa atong kinabuhi. No doubt about it. Of course, kinsa man ta nga muhusga sa atong igsuon nga moingon nga, I have a strong devotion to the Lord. Praise God. But oftentimes, ang mas makita diha sa imuha ang pagkuri-kuri rather than to sit still before the Lord. And there is indeed a contrast. Gani kana nga contrast, dili lang nato makita sa Gospel of Luke, na atong ablihan in Gospel of John chapter 12. Na agyapon dinhi ang another contrast, nga samtang si Mary iyaha nang gi-anoint ang atong Ginoo sa iyaha nga expensive spikenard, lantawa og unsay gihimo ni Marta. Verse 2. Tanawa ang verse 2. There they made, John 12 verse 2. There they made him a supper, and what? Martha served. Now, walay dautan siya ang gihimo. Pero kung imo siyang itandi sa gibuhat ni Mary in verse 3, you look at verse 3. Mary took pound of spikenard, very costly, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. So dako kayo kalahian. Mary is more of devotion, Martha is more of duty. And true indeed, there is a great contrast. In fact, we don't have much time, but if we combine, kung atong lantawon in the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, if we combine all the Gospel accounts, you would learn that Mary anointed both the head and the feet of Jesus. Unya-unsa ang gigamit? Kining mahalon kayo nga pahumot, no? This precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. Kung ato ning lantawon in Mark's Gospel and in Luke's Gospel, it also records nga iyahang gi-anoint dili lang ang ulo, ang also ang tiil. Unya add to it, you would also notice and discover that aside from anointing both the head and the feet of the Lord, she also wiped the feet of the Lord using her hair. Now, muhunong dagkadiyot. Imagine na og unsay postura ni Mary
in order for her to wipe the feet of the Lord with her hair. Obviously, di po kang maka-imagine nga basig iyang giputol yung buhok pastor niya mo gipahid. No. That means she really bowed nga ang iyahang naong naa na gyud sa sawog. Ang iyahang lawas naa na gyud sa yuta. Nga moabot ang iyahang buhok ngadto sa tiil sa atong Ginoo. And as you look at that gesture, it reminds us and it pictures to us a what? A humbling act, a very condescending act. Dili lang nga iyang giyukbuan ang atong Ginoo, kung dili nga iyahag yung gipahid ang iyahang buhok ngadto sa tiil sa ato ang Ginoo. And you know, mga kaigsunan, the woman's hair is her glory. And so as we think of that act and gesture that Mary did unto the Lord, in wiping the Lord's feet with her hair, dili lang nga iyang gipaubos ang iyahang kaugalingon, kung dili nga ang tanang dungog ug himaya nga unta naa diha niya, because the woman's hair is her glory, iyahang nga gisurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Maingon pa nato nga ang kinatasan nga bahin sa tao na buhok magyud, iyahang gigamit sa kinaubsan nga bahin sa tao. So it was indeed a picture of worship, a picture of devotion, a picture of love ngadto sa atong Ginoo. For in wiping the Lord's feet with her hair, she surrendered her glory and worshiped Him with the precious ointment nga iyahang gi-anoint ang atong Ginoo. And why would Mary do so? Unsa may hinungdan nga iya tong nahimo ang tanan? Nahimo to niya ang tanan obviously because she had known Jesus more than that of her sister. And why would she know more about Jesus and who Jesus is than her sister? For most of her time was spent at the feet of Jesus. Sa sige niyang paminaw sa atong Ginoo, mas nakailagi siya kung kinsa ang atong Ginoo. Sa diha nga sige niyang paminaw ug mas iyang kamatuoran nga nadungog, nakita gyud niya how the Lord indeed deserves all His glory, all the honor, even all the worship. In contrast, Martha, taas gyapon niyang panglantaw sa Ginoo, Ginoo gyapon niyang paglantaw sa atong Ginoo, apan tungod kay wa kayo siya'y kasinatian ug dugang kasayuran, except for the fact nga nakita niya nakahimog milagro, nangaayong mga sakit, ang ilahang igsoon nga namatay na buhi. Mary's devotion is more personal and intimate. Kay most of the time, anaa gid siya nga maminaw gid siya sa itudlo sa atong Ginoo. And somehow it is a reflection. You look at our own condition. Kung ikaw usa ka igsuon nga kanunay naas pulong sa Ginoo, sa imong kaugalingon sa kadadlaw, personal devotion, sa imong pagpamalandong sa pulong, ug sa imong pagtambong sa mga pagsimba nga naminaw gyud ka sa pagtulunan, I am sure nga mas blessed ang imuhang kinabuhi kaysa niadtong mga magtotoo nga taphaw ra ang ilahang commitment diha sa pulong sa Ginoo. Yes, equally you are believers, equally we share the same gift of salvation, but we differ in terms of intimacy. Tiaw mo na, you talk about Mary na adya sa tiilan, ang usa gasigipag, bisaging na nagani sa Ginoo nga, hi Mary, nabisi rin yung gas pagkuri-kuri. Martha, Mary has chosen the best part.
Unya, kung imong itandi ang Gospel of Luke account o John account, mas nauna tong Luke account nga gikurhian siya sa Ginoo. Pero nakita na to sa John, wag gyapon maka-learn. Di ba? Nakuha na to? Nga ni anang tungura, gani ang atong Ginoo kanunay lang gabalik-balik sa iyang umaabot nga kamatayon. Apan siya naaragid gihapon sila. Sige lang, okay rin eh. Somehow it is a reflection of how believers, even during our time, really relate sa ato ang Ginoo. We sometimes have that kind of thinking, yes, nakasabot ng Ginoo kay for the Lord, mangyapon nga akong gihimo. Could be. Apan, sayri mga kaisunan nga, mas gustuhon sa Ginoo nga maminaw kaniya. Mas gustuhon sa Ginoo nga you are doing nothing and giving all your time, focus, and attention sa pagpaminaw ug unsay ihang isulti diha kanimo. And that is what we can see in Mary's devotion. Nga diin siya kanunay naminaw sa mga pagtulunan nga itudlo sa atong Ginoo, mas daghan siya nasayran mahitungod sa Ginoo. In fact, one of the things nga kanunay nga madungog siguro niya sa atong Ginoo is that repeated prediction nga umaabot ng iyahang kamatayon. O gani, mao kanang hinungdan nga iyahan ang gi-anoint ang atong Ginoo. Nga naman, for obviously, she has been carefully following everything that the Lord had spoken. Nga maingon pa nato nga mas careful pa siya nga naminaw kaysa mga tinunan. Kaya mga tinunan, they understood not a thing. Remember? They understood not a thing. Wa gid sila. Ayha pa lang sila nakahinumdom sa tanang gisulti sa atong Ginoo. Sa diha nga ni banhaw na ang ato tinuod mao yang gisulti. Now, isn't it interesting? Mary was only mentioned 3 times in the Bible, but her life, her testimony, her example is something that is worth considering. In fact, one more interesting point nga diin sa iyahang pag-anoin sa lawas atong Ginoo. Obviously, nakuha gyud niya ang pagtulunan nga kanunay isulti sa atong Ginoo that the Son of Man will suffered, betrayed, and die, but on the 3rd day rose again. Ngano man, kay mas gipilit niya nga i-anoint ang lawas atong Ginoo sa wa pa siya gilansang sa krus. In another gospel accounts, there were women nga ang ilahang tinguha i-anoint ang patayng lawas sa atong Ginoo on the 1st day. Remember, there were 4 women and 3 of them were Marys also. The name were Mary. Nga nagkasabot sila, nga nagda sila og mga spices nga ilahang dadon sa tinguha, nga ilahang i-anoint ang patayng lawas sa atong Ginoo. Nakalimot sila nga ang atong Ginoo ningon that on the 3rd day rise again. So asa na to makita ang kalainan? Why would Mary anoint the body sa dili sa wa pa siyang mamatay? Whereas kining uban ang ilahang tinguha nga i-anoint ang lawas karon dili mabaho. That means sa ilahang assumption nga dili gyud mabanhaw. In the case of Mary, she know. She believed. And how did she know? Sa kanunay niyang paminaw sa atong Ginoo. Nga somehow mga kaigsunan, kung ato bang, if we dig deeper, o ato pag yung in application, makita nato diha nga the more you engage yourself with God's Word, the more you are able to discern sa unsay husto nga pagabuhaton. Now, question, unsay kalahian ni Mary ug katong women, upat ka babae nga on the 1st day of the week na mo anoint sa body. They both, Mary and these 4 women, I believe they all love the Lord. Pero kaning usa, mas hait ni siya kay sige siya og paminaw sa Ginoo. Kani sila
atong adtuon. Nganong adtuon? Haron dili manimaho ang lawas sa atong Ginoo. That means, all along, murag ingon pa nato, not following instruction. Di ba no? Nga na usahay, wa ba kasubay nga ang pagsulti gyud sa Ginoo nga ako mamatay apan sa ikatulong adlaw banhaw. Somehow daghan gyapon ingon ana nga matang sa tao sa mga magtotoo sa atuang panahon. Nga siguro as we come into this season of the Passion Week, how much do we know about Christ? How much do we know sa iyang katuyuan o kabubuton sa atong mga kinabuhi? Might as well reflect. Can we identify more towards Mary or can we identify more towards Martha? Asa man tang dapita karon sa atuang Kristohanon nga pagkinabuhi. Now, interesting kani mga kaigsunan. Kay sa atuang paglantaw sa devotion ni Mary, nga grabe ang iyahang pagpadayag sa iyahang gugma, hugot nga pagtuo sa atong Ginoo as expressed in his worship by anointing the Lord with his precious ointment. However, subo lang yun kayo kay naay mga pagsupak nga atong nakita. Unya subo kayo kay kana nga pagsupak ug dili pag-uyon, wala nagagikan sa dili magtotoo. Kung dili nagagikan, ironically, gikan pa gyud sa mga tinun-an sa atong Ginoo. Nga naman, tan-aw na to, munaog ta, we are done with Mary's devotion. Now we go to the disciples' indignation. Human nga iyahang gibuhat, ang iyahang gibuhat ngadto sa atong Ginoo. Lantawa ang kasuko o reaksyon sa mga tinun-an. Verse 8, but when his disciples saw it, what? They had indignation. Indignation gani, grabe nga kasuko. Time pa sa, unsay ilang gikasukan? Unsa kay ilang gikasukan? Gani, tan-awon yun nato ngayon mga igsoon ha. Grabe lang kasuko. O unsa ilang gisulti? What purpose is this waste? Worship or waste? Unya ang subo manggud ani kay ang ni komentaryo nga waste kinsa? Ang mga tinun-an. Nga kung naa man siguro tawo ni atong tungura nga nabuhi dinhi sa kalibutan, sila unta mo'y mas daghang kasayuran sa kamatuoran kay sila goy mga tinun-an sa atong Ginoo. Pero unsay atong nakita? They were filled with indignation. Gani, nipadayon pa sila sa ilahang komentaryo in verse 9, for this ointment might have been sold for much and given to the poor. Nga kung imong lantahon mga kaigsunan at a first glance, murag nindot kayo ang rason nga ilahang gihimo. Nindot kayo ang rason nga ilahang gigamit sa padayag sa ilahang kasuko o kasagmuyo sa gibuhat ni Mary ngadto sa atong Ginoo. In fact, to some people, the words of the disciples here would sound very spiritual. Bitaw no? Gihatag palantos kabus, daghanon ta kaayo tag natabangan. Di ba tinuod? Tinuod. Pero ang pangutana, asa may mas bililhon? Ang pagtabang sa kabus o ang paghimaya sa Ginoo. Nakuha na sa mga igsoon? In fact, later on we're going to deal with it. Gikoreksyonan sa atong Ginoo ang iyang mga tinunan.
Verse 10, why trouble ye the woman? She had wrought a good work upon me. Ganahan mo good work nga makatabang mo sa kabus? Well and good. Pero kaning iyang gibuhat, good work unto me. Not good work unto the poor. Good work unto me. Now obviously, ang gustong ipaabot sa Ginoo ngadto siyang mga tinun-an ini nga dili tang mutabang sa mga kabus. But we need to set priorities right. Kana bang principle ba nga God first? Kay anything nga maayo nga imong pagabuhaton sa uban at the expense nga imong i-ignore ang Ginoo, surely will not count. Di gyapon na siya makahimaya sa Ginoo. Maura gyapon na siya sa ato ang gisgutan kaganiha nga bisag unsaon pa nimo, I have strong devotion unto the Lord, pero nabisi lang kita sa kuri-kuri nga li lang kita gahin diha sa ato ang mga pagpamalandong sa pulong, be it sa ato mga church meetings or diha sa inyong mga personal nga devotion sa kada adlaw. Nga bisan pag unsa nga hinungdan o rason, for the Lord magyapon ni, kuan magyapon ni. Dili gyud na pwede nga ato ang pagahimuon at the expense nga atong ipadaplin o ibaliwa ang Ginoo. Now, balik tas pangutana, unsay gyud ilahang gikasuk-an ni Mary? You know mga kaigsunan, sa ato abang paglantaw ni Mary din hinining tungura, it is interesting to notice nga kanunay gid siyang malilian ug ma-misunderstood sa ubang tao sa kada higayon nga siya mga lagad sa Ginoo. In the Gospel of Luke, sa diha nga iyahang gigahin ang iyang oras nga naminaw sa atong Ginoo ug wa gihimong lain kulili nga mulingkod sitting at the feet of Jesus, kinsay ni reklamo? Ang iyahang igsuon, Lord. Sultihi ra gud na siya nga iya kong tabangan, apan ang iyang igsuon gikurhian sa atong Ginoo. Dinhi kinsay nasuko niya? Ang mga tinun-an. Pero ang Ginoo ni kurihir gyapon sa iyahang mga tinun-an. And you see here a pattern. Kung ikaw committed ka nga imong ibuhos ang tanan sa pagpangalagad sa Ginoo, expect that you can be an object of envy sa mga tao nga kauban nimo. Mahimuan kag istorya, tumutumuan kag istorya. You look at Mary. When all she do is what? Serve the Lord. Mismo ang iyang kagalingong igsoon, pahaba sa ato ang Ginoo. Ang mga tinun-an mismo sa itong Ginoo mao. Now, gusto na ko ning ipaabot diha ninyo nga, yes, sama ni Mary, we can be subjected kung atong ibuhos ang tanan. Gani usahay adilan usahay most of the time, self-righteous. Ingnon, og pilion lang gyud nimo nga himayaon ang Ginoo sa imong kagalingon, nga nga di kang mo compromise, di gyud ka mo kuan. Self-righteous. Holier than thou. How is it? Mao gyapon ani kang Mary. Nga all the while sa atong gilantaw, ang iya rig yung gihimo, gusto ra gyud niya nga daygon, himayaon, simbahon ang Ginoo. Apan sa iyahang paghimo sa ingon, she has been the object of anger, of indignation, of envy. Isn't it sad? Very sad. Nga diin man tang dapita karon sa atong Kristohanong pagkinabuhi, butang nato nga honestly sa imong pag-examine, Lord, I'm more like Martha. Apan salamat Lord nga nalantawan ako ni nga kamatuoran karon, help me that I become more like Mary.
sa imuhang pag-ampo pagpangayo anas Ginoo, ipangayo apod nga Lord, liguna sa ko nga sa panahon nga ako na po'y tamayon, ako na po'y sawayon, ako na po'y libakon, magpadayon nagyud ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman, this usually will happen that you can be subjected whatever nga mga pagpangdaot, pagtamay, not because you have done something wrong, but simply you chose to honor the Lord. True. Mary all along wanted just to serve the Lord. And yet, she has been subjected to all this. Misunderstood by her sister, misunderstood by the disciples, and misunderstood by many. The same is true to us today when we give Jesus Christ first place in our lives. Expect that you also will be misunderstood. Expect that you also will be criticized. Expect also that you'll be subjected to envy. Unya taliwa ni inay nga tanan. Pilia nga magpakahilom. Pilia nga magpadayon lang gyud ka sa imuhang pagkinabuhi. Let the Lord deal with the situation. Nga naman, anong tawa? Ang sa'y naitabo? Human sa ilahang pagpahaba sa Ginoo. Kay kanang isulti, nga naman ang giusik-usikan man na. Gihatag ng tanag, baligya, gihatag sa kabos. Murabag ilaha ba ang gipadungog-dungog ang atong Ginoo? Ang atong Ginoo na initubag. Verse 10. From the disciples' indignation, we look at the Lord's primero correction and commendation. The correction is addressed to the disciples. And where is it? Why trouble ye the woman? She had wrought a good work upon me. Unya, may tungod sa inyong rason nga itabang sa kabos, iyang gikoreksyonan. You have the poor always with you, but me you have not always. Gusto gyud mo mutabang sa mga kabos, unya na og mamatay na ko, og mabalik na ko sa langit. Kamo magpabilin magyapon ang mga kabos diha. Hala, tabangi. There was the correction. And where is the commendation? Verse 13. Or verse 12 and 13. For in that she poured out this ointment on my body, she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman had done, be told for a memorial of her. Now, sa kada tuig nga ato ang gihandom ang Passion Week of Christ, sa kada tuig sad mahinumduman, kining example nga gipadayag ni Mary. Unya sa tinguha nga sa kada higayon nga ato ning malantawan, madasig usab unta kita sa tuang kasing-kasing. Nga ato ang sundon ang iyaha nga mga panag-ingnan ug ang mga example nga iyaha nga gihanay diha preserved in the scripture. For us we think of what Mary had done. Makita nato diha nga nahimuot ang Ginoo sa iyaha nga gibuhat. Dili lang nga nahimuot ang Ginoo sa iyang gibuhat, nahimaya ang Ginoo sa iyahang gihimo. In contrast sa iyang igsuon ni Marta, corrected by the Lord, rebuked by the Lord. In contrast sa mga tinun-an sa atong Ginoo, corrected by the Lord, rebuked by the Lord.
nga og sa ato pang termino bitaw mingon nakapisos. Kanunay nga nakapisos. Ngano man kay imbis nga mag-focus kung unsay angay nilang buhaton nga mahimaya ang ilahang ang Ginoo silang mga kinabuhi, na focus naman sa paghimantay sa unsay gibuhat sa Ginoo ngadto sa unsay gibuhat nila ngadto sa Ginoo. It is sad. As we think of such service that is motivated by devotion, okay, motivated by devotion, such service brings blessing. Dili lang sa imong kaugalingon, but more so to others. In addition to such service, bring glory and honor unto the Lord. Niini nga panahon nga atong gihandom ang Passion Week of Christ, we might as well examine ourselves in view sa umaabot nga kamatayon sa atong Ginoo, in which our sins have been paid. The penalty of our sins have been paid, and that we have been saved from the penalty of sin. Kumusta man ta in regard sa ato ang devotion sa Ginoo? Is it much of devotion or duty? And it would boil down to this, sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. How do we look at it? Is it an act of worship or a waste? You know, sometimes we hear of people nga, okay na nang musimba, usik na ganas oras ng prayer meeting, fellowship. Worship, waste. Asa tang dapita karon sa ato ang Kristohanon nga pag kinabuhi. And it is my prayer nga kung asa tang dapita, kay kita ra may nahibaw og asa gitang dapita sa tuang Kristohanong kinabuhi, I cannot commend or comment o unsa kay if that is where you are, ikaw ug ang Ginoo ray nahibaw niya na. Although sa uban nga mga kaigsunan nga makalantaw nato, they may assume nga we are mature, but in reality we are not. Unya sa uban it could be nga we are immature, but in the eyes of God we are really mature. Di man gyud ta kakuan, kita ra gyud ang nahibaw sa tinud-anay nato nga estado. So as we reflect upon this season of the Passion Week of Christ, we might as well reflect upon ourselves. Asa man kong dapita karon sa ako ang spirituhanon nga pag kinabuhi. Now, naabitay ka nang diha sa social media karon ba, makatawa lang ta kay iagila na itong katawa ba. Kay naay mga comment diha nga maingon, si Manasanta ron di sa tamang libak. Sa ato pa di ay ikaw man sa si Manasanta. Murabag sarado ang ila ang mentality ba nga maura gini siya ibalaan nga si Mana nga puasa tas tanan. Sayop na. Di ba? Nasayod na. Let us strive that we grow. Kay kana siya murag mao man gyud ang mindset sa ato nga kanang pagtulunan sa karaan natong relihiyon ug tinuhuan ba nga si Manasanta puasa tas tanan. Mao lagi na nga si Manasanta ron di sa tamang libak. Go pastilana. Murag it only reflects ba og unsa ka mabaw ang ilahang panglantaw ba sa ilahang pagkinabuhing spirituhanon kung gani naa sila spirituhanong kinabuhi. And so as we ponder upon these things, mga kaigsunan, let us strive, no? Let us put a stop nga kanang usahay atong itandi atong kaugalingon sa uban or usahay nga atong lantaw na. You know, it's unhealthy. Unya, it's unedifying. Kanindot ra kayo nga og naay imong makita sa uban nga igsoon, imong dasigon. Og naa kay makita nga mga kulayhon, imong i-encourage. Og naa kay makita nga mga maayo nga panag-ingnan sa imong isig-ingon, take time to express your appreciation. Salamat igsoon na bless ko sa imong gihimo. Salamat igsoon na bless ko sa imong example. Naon di ay. Kay nga naman,
After all, we exist and we are purposed to build one another. And it is of no wonder nga sa diha nga nireklamo si Marta ngadto sa tong Ginoo, gikoreksyonan gid siya sa Ginoo. Marta, Marta, you have been cumbered with much service. Mary has chosen the best part. The disciples also, they were corrected. Just when you think nga mas sila mo'y nahibaw unta sa tanan kay mas duol gud sila sa Ginoo, apan ining tungura atong nalantawan nga mas daapay kasayuran o kasinatian si Mary in regards to her devotion and worship to the Lord. Nga naman, you look again at the words of the Lord in verse 10, why troubled ye the woman? Nganong inyo man na siyang gisamok? Nganong inyo man na siyang gihilabtan? Nga og sa tuaw pa na, wa man na manghilabot nimo. Why trouble ye the woman? For she had wrought a good work upon me. Kanindot kayo nga ang Ginoo na gyud mismo mo'y kanang gitawag ba natog ni pasidungog sa gihimo ni Mary. Maka-imagine lang ta og unsa kay gibati sa mga tinun-an ni adtong tungura, murag ilang gituon siguro ang ilang kaugalingong laway. Unya wa siguro ma-imagine mo kanang bitaw mga bata, ikaw man good. You know? Unya we know nga ang numero 1 ani imong lantawon dito sa Gospel of John chapter 12, kinsa? Judas Iscariot. Nga magtinusik kayo, diba? Ikaw, magod, katila ka pisos, inoon. So, looking at all this account nining kagabion, mga kaigsunan, I hope nga, nakikita po nato og asa tag dapita, our weak points, ang mga area sa itong kinabuhi nga diin kita pabilin nga luya, o mahuyang. O mga bahin sa itong Kristohanong kinabuhi nga nakita nato nga vulnerable gihapon ta. O nakita nato nga murag more often than not pildita. Kanindot kayo nga niining kagabion ato na siyang itugyan ngadto sa Ginoo. Let us learn from the examples laid out by Mary before us, and ponder upon the vulnerabilities and the frailties that we have seen on the part of the disciples, even on the part of Mary's sister, Martha. Let's pray. Lord, salamat sa padayon nimo nga pagtudlo kanamo, sa pagbuka kanamo diha sa kamatuoran sa imong pulong. Diin padayon namo Ginoo nalantawan ang among mga kaluyahon, ang among mga kapakyasan, uban sa amo ang mga kalapasan. O Lord, have mercy upon us. We desire, O Lord, to grow and mature and be productive even more sa amo ang Kristohanon nga pagkinabuhi. That we become a blessing not only to one another, but even so unto others, especially to those who are still outside the faith. In this Passion Week nga among gihandom, O Lord, may you cause us to reflect likewise sa amuang espirituhanong estado, sa amuang kahimtang Ginoo, o nga uban sa among pagpamalandong sa tanan nga imong gihimo sa pagluwas kanamo sa among mga sala. O Lord, have mercy. Bless us niini nga kagabion. Even now niining amuang pagdangup kanimo diha sa mga pag-ampo. Andama ang matag kasing-kasing ug hunahuna diha sa among pagdangup kanimo. Lifting up to you our prayers, presenting to you our requests and petitions, and offering to you our thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.